Medyo matagal na rin akong hindi nakakain itong dinuguan, kaya inagahan ko yung punta sa palengke para makaabot ako ng fresh na dugo ng baboy. Kadalasan ay nauubusan ako pag medyo tanghali na ako nakakarating sa palengke. Sobrang lambot ng pagkakaluto ko dito sa baboy. At saktong-sakto lang yung lasa. Yan, tingin pa lang ay nakakatakam na. Tamang-tama sa mainit na kanin at saka sa puto. Welcome sa aking kusina, Ate Nor's Kitchen or Ate Nor's Vlogs. Meron akong 1 kilong baboy, hiniwa ko na to sa maliliit na piraso. Titimplahan ko lang to ng asin at saka ng paminta. Pwede kayong gumamit kahit anong part ng baboy. Nagpainit lang ako ng konting mantika at ipafry ko muna tong aking baboy. Medyo maraming taba ito. Hahayaan ko lang tumagas yung ibang mantika niyan. Masarap kasi yan pagka yung talagang malambot na yung baboy. Ang sarap niya sa dinuguan. Habang pinafry ko nga pala to ay naglagay na ako ng luya. Hahalo-haloin ko lang yan hanggang sa mag-golden na yung kulay. Maglalagay lang ako ng kapirasong space para sa aking bawang. Ipa-fry ko lang to hanggang sa lumabas na yung aroma ng ating bawang. Then, isusunod ko na itong aking finely chopped onion. Isasama ko na rin yan sa pagpa-fry dito sa baboy. Stir fry lang natin to ng mga 2 minutes and then pagkatapos nyan ay maglagay na ulit tayo ng pamintang durog. Gusto ko kasi dito yung medyo maraming paminta. Medyo maganda na yung kulay ng aking baboy. Ngayon maglalagay na ako ng tubig dito. Bali, medyo marami yung ilalagay kong tubig. Yung makover lang yung aking pork. Maglalagay din ako ng lemongrass or kaya ay ng tanglad. Tsaka 1 pork cube. Then, titimplahan ko rin ng patis. Masarap ito sa dinuguan, yung lasa ng patis. Pagkatapos niyan, ay hahaluin ko lang sandali. Then, pag kumukulo na, ay tatakpan ko at saka ko isisimmer ng mga 20 minutes. Then, pagkatapos ng 20 minutes, ay ilalagay ko na itong aking suka. Mga half cup ng vinegar yung nilagay ko. Then, pakukuluan ko pa ng mga 5 minutes hanggang sa maluto yung suka. At bago natin ilagay yung dugo, ay tatanggalin ko muna yung lemongrass. Sa paglalagay ng dugo, kailangan habang isinasali natin ay hahalo-haloin natin para hindi magkabuo-buo. At habang naluluto ay very smooth lang yung texture ng ating sabaw, yung pinakadugo nga. At mahinang apoy lang din yung gamit ko. Ayan, kung makikita natin ay hilaw na hilaw pa yung dugo. Ayan, papakuluan ko pa to ng mga 15 minutes. Every minute ay hinahalo ko yan. Maglalagay na rin ako ng green chili. Hahaluin lang natin ang hahaluin yan for 15 minutes para makasiguro tayo na hindi magbubuo-buo yung dugo at saka maluluto na rin. So, ang kulay niyan ay ito na, yung black. Yan, luto na yan. Yan, at habang mainit pa ay kumain na tayo. Kasi habang lumalamig yan ay lalong lumalapot yung sabaw. Pwede nyo rin dagdagan yung sabaw kung gusto nyo ng medyo malabnaw. Okay, don't forget to follow my page para updated po kayo sa mga new recipes na i-upload ko. Enjoy and thank you for watching!